Siguro nasasabi mo rin ito kapag nakakita ka ng katulad nila. Pero alam mong hindi mo kailangang maging katulad nila para matawag kang sosyal. Ikaw ay likas na sosyal dahil ikaw ay nilikhang sumasalipunan, isa kang panlipunang nilalang. Walang sino mang tao ang maaaring mabuhay para sa kanyang sarili lamang. Kinakailangan ng taong makibahagi at mamuhay sa lipunan. Ang buhay ng tao ay panlipunan. Ang ating mga gawain ay panlipunan dahil natutuhan natin ito kasama sila. Ginagawa natin ito dahil mahalaga ang mga ito sa lipunan at iniaalay natin ito para sa ating kapwa. Kahit ang pagnanais na mapag-isa ay panlipunan, diba? Kaya minsan gusto mo mapag-isa ay dahil nagtampo ka sa isang tao o kaya naman ay marami kang mga tanong sa iyong sarili na nais mong masagot upang mas mapalago mo ang iyong kakayahan na makipag-ugnayan sa iyong kapwa. Sa gitna ng pag-iisa, isinasaalang-alang mo pa rin ang iyong kapwa. Kung kaya ang ating pagiging kasama ng kapwa ay isang pagpapahalaga na nagbibigay ng tunay na kaganapan sa ating pagkatao. At ang pagiging kasama ng kapwa ay makakamit lamang kung makikilahok at makikipamuhay ka sa lipunan. Ngunit bago magpatuloy sa pagtalakay tungkol sa lipunan, mahalagang maunawaan mo ang kahulugan nito. Ano nga ba ang lipunan? Ang salitang lipunan ay nagmula sa salitang ugat na lipon na nangangahulugang pangkat. Ang mga tao ay mayroong kinabibilangang pangkat na mayroong iisang tunguhin o layunin. Ang lipunan o pangkat ng mga individual ay patungo sa iisang layunin o tunguhin. Kolektibo ang pagtingin sa bawat kasapi nito, ngunit hindi naman ito binubura ang individualidad o pagiging katangi-tangi ng mga kasapi. Bulat tayo sa isang mundo na kapatid, kamag-anak, kaklase, kababayan at marami pang ibang kasama na naaayon sa lipunang ating ginagalawan. Makikita ito maging sa media. May mga estasyon sa telebisyon na nagtuturing sa kanilang manonood bilang kapuso, kapamilya, kapatid at iba pa. Ayon kay Jacques Maritain, ang manunulat ng aklat ng The Person and the Common Good, hahanapin talaga ng taong mamuhay sa lipunan sa dalawang mahalagang dahilan. Una, ito ay dahil sa katotohanang hindi siya nilikhang perpekto o ganap at dahil likas para sa kanya ang magbahagi sa kanyang kapwa ng kaalaman at pagmamahal. Binigyan ng tao ng kakayahang magwika o magsalita dahil likas na nilikha ng Diyos ang tao na sumasalipunan. Ayon kay Dr. Manuel D., hindi gawa ng dalawang tao ang wika. Galing ito sa lipunan. Sa pamamagitan ng wika, sumasalipunan ang tao hindi lamang dahil nililikha niya ito kasama ang kanyang kapwa, kundi dahil natutuhan niya ito mula sa kanyang kapwa at ginagawa para sa kapwa. Pangalawa, hinahanap ng taong mamuhay sa lipunan dahil sa kanyang pangangailangan o kakulangan mula sa material na kalikasan. Mahalaga ring makipag-ugnayan siya sa kanyang kapwa upang matugunan ang pangangailangan ito at mapunuan ang kanyang kakulangan. Hindi makakamit ng tao ang kanyang kaganapan kung hindi matutugunan ng lipunan ang kanyang mga pangangailangan. Hindi lamang ito material na pangangailangan, kundi mas higit ang tulong na maaaring maibigay ng lipunan upang magamit natin ang ating isip at kilos loob at mahubog ang mga birtud. Ayon kay Santo Tomas Aquinas, may akda ng aklat na Summa Theologica, sa pamamagitan lamang ng lipunan makakamit ng tao ang layunin ng kanyang pagkakalikha. Mahalaga sa pagpapakatao ang pagkilala ng tao na kailangan niya ang lipunan dahil binubuo siya ng lipunan at binubuo niya ang lipunan. Sa lipunan, magkakaroon ang tao ng pagkakataong maipakita ang pagmamalasakit, ang tumulong at matulungan sa panahon ng pangangailangan. Naipakikita ang pagmamalasakit na ito sa pagdamay at bukas palad na pagtulong sa kapwang walang hinihintay na kapalit. Dahil dito, umusbong ang pagtitiwala sa kapwa na siyang dahilan ng sama-samang pagkilos tungo sa iisang mithiin. Nanginibabaw sa pagkakataong ganito na hindi lamang ang personal na kabutihan ng individual ang nilalayo ng lipunan, kundi ang kabutihang panlahat. Ano nga ba ang kabutihang panlahat? Sa simpleng salita,
masasabing ito ay kabutihan para sa bawat isang individual na nasa lipunan. Ito ay isang pagpapahalagang naiiba sa pansariling kapakanan. Mahalagang maunawaan mo ang tunguhin ng lipunan ay hindi ang kabutihan lamang ng individual o ang koleksyon ng individual na kabutihan ng mga taong bumubuo rito. Kapag ganito ang paniniwalang mangingibabaw, patuloy na mabibigyan ng laya ang mga malalakas na apihin ang mga mahihina. Mahalagang tandaan na mayroong pagkakaiba ang kabutihan ng nakararami sa kabutihang panlahat. Ang pag-iral ng nakararami ay nananatiling nag-iiwan ng ilang kasaping hindi makatatanggap ng kabutihan. Mahalagang bigyang diin na hindi nangangahulugang magkahiwalay ang personal na kabutihan sa kabutihang panlahat. Sa katunayan, magkaugnay ang dalawang ito. Ipinaliwanag ni Santo Tomas Aquinas na ang tunguhin ng lipunan ay kailangang pareho sa tunguhin ng bawat individual. Nangangahulugan itong pagiging tugma ng personal na kabutihan sa kabutihang panlahat. Ibig sabihin, hindi dapat ihiwalay ng mga tao ang kani-kanilang sarili sa paghanap ng makabubuti sa bawat isa sa kanila, kundi ang magtipon upang hanapin ang kabutihang panlahat na magkakasama. Makakamit ng tao ang kanyang personal na kabutihan sa pagiging bahagi niya sa lipunan. Binibigyang linaw din na ang kabutihang panlahat ay tumutukoy sa kabutihang naaayon sa moralidad ng tao, naaayon sa likas na batas moral. Halimbawa, kung mangingibabaw ang kalayaan, lalo kung hindi niya nauunawaan ang tunay na kahulugan nito, masasakripisyo ang kabutihang panlahat dahil mangingibabaw ang pagnanais na gawin ng tao ang kanyang naisin. Kung magigibabaw naman ang pagkakapantay-pantay, maaaring masakripisyo ang kabutihan ng individual. Kaya nga, tungkulin ng lipunang matiyak ang kaayusan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga karapatang nakabatay sa katarungan. Sa ganitong paraan, makikitang posible ang pagkamit ng kabutihang panlahat. Ang kabutihang panlahat ay binubuo ng tatlong mahahalagang elemento. Una, ang paggalang sa individual na tao. Pangalawa, ang tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan ng pangkat. At ikatlo, ang kapayapaan. Pinapakahulugan ng mga elementong ito na ang kabutihang panlahat ay hindi lamang nangyayari ng kusa. Upang makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat, nangangailangan ng sama-samang pagkilos ng mga tao, hindi ng iilan lamang kundi ng lahat. Ayon kay Dr. Manuel D., binubuo ng lipunan ng tao at binubuo naman ng tao ang lipunan. Binubuo ng lipunan ng tao sapagkat mula sa pagkasilang, nariyan na ang pamilyang umaaruga at gumagabay sa kanyang paglaki. Ang tao rin ang bumubuo sa lipunan sapagkat matatagpuan ang mga tao sa bawat bahagi nito. Kaya't anuman ang ginagawa ng tao para sa kabutihang panlahat, ang siyang ibinabalik ng lipunan sa tao. Kaya't ang bawat mamamayan ay may pananagutang mag-ambag para sa kabutihang panlahat. Nakalulungkot nga lang isipin bagamat nauunawaan ng ilan ang kahalagahan at kapakinabangan ng pag-ambag sa pagtamo ng kabutihang panlahat, may ilan pa rin hindi nakikisangkot at nakikiisa upang matamo ito. Ang hamon ng dating Pangulo ng Amerika na si John F. Kennedy na huwag mong itanong kung ano ang magagawa ng iyong bansa para sa iyo, kundi itanong mo kung ano ang magagawa mo para sa iyong bansa ay nananatiling totoo maging sa sitwasyong ito. Narito ang ilang nakahahadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Una, nakikinabang lamang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat, subalit tinatanggihan ang bahaging dapat gampanan upang mag-ambag sa pagkamit nito. Ikalawa, ang individualismo, ibig sabihin ang paggawa ng tao ng kanyang personal na naisin. At ikatlo, ang pakiramdam na siya ay nalalamangan o mas malaki ang naiaambag niya kaysa sa nagagawa ng iba. Mahalagang tandaan na mayroong tatlong kondisyon na kailangan upang makamit ng kabutihang panlahat. Ito ay ayon kay Joseph de Torre sa kanyang aklat na Social Morals. Una,
Ang lahat ng tao ay dapat na mabigyan ng pagkakataong makakilos ng malaya, gabayang dialogo, pagmamahal at katarungan. Ikalawa, ang pangunahing karapatang pantao ay nararapat na mapangalagaan. At ikatlo, ang bawat individual ay nararapat na mapaunlad patungo sa kanyang kaganapan. Kaya mahalaga ring matiyak na ang integridad at katatagan ng pamilya ay mapangalagaan dahil ang pamilya ang pangunahing unit para sa paghubog ng mapanagutang mamamayang mulat sa tunay na kahulugan ng kabutihang panlahat. Mahalaga ring tandaan na hindi namimili ng edad o antas sa buhay ang pagtiyak na mananaig ang kabutihang panlahat. Ito ay nakabatay sa iyong puso at pagmamalasakit sa iyong kapwa. At mahalaga ring tandaan na ang dignidad ng tao ay nangangailangan ng pagkamit sa kabutihang panlahat. Ganap lamang na masasabing tunay na kinilala ang dignidad ng lahat ng tao kung nananaig sa lahat ng pagkakataon ng kabutihang panlahat. Ang lahat ng tao ay nararapat na magmalasakit upang lumikha o sumuporta sa mga institusyong panlipunan at paunlarin ang kalagayan ng bawat individual na sumasailalim sa lipunan. Alam kong mahirap pa itong isipin at ganap na yakapin sa kasalukuyan, ngunit lahat ng bagay, gaano man ito kahirap, ay magagawa kung talagang nais. Sabi nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, palaging may dahilan. Kung gusto mo nang matanggap ang kabutihan mula sa lipunan, paano ka naman tutugon sa hamon ng kabutihang panlahat?